napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Saka makikita mo. CCMS. Ayan, yes. opo. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence Parang nga. case category management system. Yan, opo. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Yes. Oho. So, ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record. Nasa CCMS Oho. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron man kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo na. Expect nga nila siya, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang ini-expect ko nandyan, si Senador Joel. Ayun nga. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang Yes. senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismiss na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa. Yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na yun na nga po. reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya Ayun na na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang totoo. ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Dapat nga nag-due Hindi naman diligence pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na yun na nga po. reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya Ayun na nga. na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due Hindi naman diligence pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Problema sen may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon na pending. Ako ang Iba naman yung clearance. Oho. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Oho. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata na Opo. kanyang PDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Opo. Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. Sibak, Yes. opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So, ito naman kasi, 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales, Conchita po yan. Conchita Morales. Oho. Ano ba? Tama po. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yon. Yes. Oho. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita opo. Carpio Morales. Oho. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun Sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires,
paano kung ano secret nandun nga sa ano, System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Saka makikita mo. CCMS. CCMS. Yan, opo. Di ba? Yes po. Oh. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa due diligence nga. Parang case category management system. Yan, opo. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng ano, hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Yeah. Oho. So, ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record. Nasa CCMS eh. Oho. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron man kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala namang gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun eh. sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo, tsaka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media ata hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun ho talaga. Bakit requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga ho eh. Yun nga ang pangyari. Sana ko nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala? Obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Hindi naman nata requirements ho yun, ano? Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko, marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Hindi, kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kaya kikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya. Nauna yung Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? Di tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi, ba't ako tinatanong? Yun ang no? Parang ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila ay sumagot lang naman at sila ay nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Gusto ba niyong makatulong sa estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan nyo ang Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower din. Kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po, sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan. Yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila, sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para ma-cover up nila yung katotohanan, di ba? So yung Diskaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin yan. Maingat tayo eh. Sumulat sila. Sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na
Pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po, ilang ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang Ang nag-aabogado na kayo. pinoproteksyonan ko dito, Jen, Opo. Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Oho. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Opo. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Nung isang Nabaldas araw, talaga po, nabaldas nung isang talaga araw, sila. sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Eh. Opo. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan, at hindi po nila pera yan, gumamit tayo ng magagamit ng mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasapanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Ayan, Opo. ayan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang Yun ikinulimbat. na nga po, oo. Eh magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa State Witness Protection Program. Hinahanapan sila nung requirement Hinahanapan daw. nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. Oo. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na-project sa tingin ng tao na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project ko, Sen, eh. Para palabuin ito eh. Oo. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong Opo. sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Oo. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Oo. Yun ang aking plano. Oho. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga diskaya ay meron kayong pananagutang sibil Opo. at sinabihan kayo na ito ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Aha. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakitang magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako eh, Oo. pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, Oo. baka mangurap ka pa eh. Kasi wala Oo. nga sa batas eh. Oo. Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino Oo. ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, Oo. magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun Yun ang na nga. sinasabi ko. Yun Yun ang na. nakakatakot doon eh. Yun na nga, Dahil oo. wala sa batas, pipilitin mo lamang, Oo. mangungurap ka dyan. Ay, kung sabihin- Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Oo. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Oo. Sila ayaw nila eh. Ano papansin namin dito, Sen, pag kami ay nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. O, sila yung inuusig. Oh, Gaya ni katulad ni Gutesa. Gutesa. Ayan, Oo. oo. Ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha, si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman Nelson, ikaw naman Jen ay prosecutor. Yan, oo. Dahil pareho kayong abogado. Oo. Alam ninyo kung ano yung kung sino yung credible na testigo eh. Ay, yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, Aha. mataas na uri yun. Oo. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Si Gutesa mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Wala. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang Oo. pakinabang. Wala siyang pakinabang. Oo. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Oo. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin na yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala Yung palang bulto-bultong, yung Oo. palang Melamilata. mali-maliit ang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Oo. Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Oh, laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Oo. Pansarili, wala. Mhm. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo
Hindi niya siya tunay. pumirma, oo daw. Hinahanapan ho ng butas, isa ngayon ang Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo, kahit saan yan. Naging cottage industry na po yan. Yeah. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Meron pa silang Tagatawag, notaryo. May nakalagay pang pasket. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng Iaabot papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. At saka niya iaabot sa'yo. Ayun. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? No. Gusto ko pong makita kung kayo po talaga pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmaho nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Nako. Lalong-lalo na yung pumalit sa akin. Saglit lang, sir. Bago kayo mag-alab ng kalooban sa bagay na yan, ano ha?